morning! Magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kulang ng 2 commissioner at walang chairman. Yan po ngayon ang kalagayan ng Commission on Elections. At sa ganitong sitwasyon, kumusta naman kaya ang ginagawa nilang paghahanda para sa halalan next year? Para bigyan tayo ng kasagutan sa maraming mga katanungan pa rin, let's call in. Ito ho ngayon ang boses ng COMELEC, Director James Jimenez. Good morning, Director. Morning, Kuya. How you been? I'm all right. Good. Thank you. Welcome back. Thank you for Have a having me. seat. Yeah. Yes, sir. Let's get it straight. So, wala pa. Wala pa. Wala pang chairman. Wala pa rin 2 commissioners. 2 commissioners. So, hindi pwede may mag-a-absent sa inyo, di ba? Oo, medyo ganun yung pressure sa kanila ngayon. Situation. Because yung 4 na yun, bagaman quorum yun para sa pangkalahatang trabaho ng COMELEC, Yes. pag nabawasan yun, wala na. So, dapat lagi unanimous ang decision. Hindi naman sa unanimous, kundi kailangan palaging nandun. No? Okay. Of course, kung hindi din unanimous, medyo nagsuslow down sila. Because obviously, kung hindi nga yan unanimous, tas i-figure mo na may 3 kang nawawalang boto, baka nga baka maging issue. Kasi parang isa lang yung Oo. kumontra. So, laban. Parang wala ng majority bigla. No? Exactly. Oo. So, that's something that they're being very careful about. Pero so far naman, yung mga desisyon na ginagawa nila, nagkakatugma naman sila lahat. Ngayon, ang problema natin pa rin, yung awareness ng mga botante na maraming kailangan magparehistro uli. Magpa-validate. Yes, Kuya. Magpa-valid. Dahil hindi sila makakaboto kahit na registered sila before Yes. kung hindi sila validated. Yes, kung wala silang biometrics. Gaano karami pa yung hindi nakakapag-validate? Nagsimula tayo nung May 2014 at 9.6 million. Ngayon, nasa 4.7 million na lang. No? So, there are still 4.7 million voters na nanganganib na hindi makaboto ng 2013 dahil wala silang biometrics. And that's very relevant, yung 4.7 na Malaki yun. Oo. Malaki yun. And they might be thinking as well na sila ay pwedeng bumoto dahil alam nila, nakaboto sila nung last election, di ba? Paano ba ang situation ngayon dyan? Malamang ang sitwasyon natin dito ay marami sa mga kababayan natin na medyo kampante sila, no? Kasi ang natatandaan nila na huli silang bumoto 2013. So parang, all things considered, dapat pwede pa. Kaya nga, pinaiigting pa natin yung kampanya natin ngayon na mapaalala sa kanila na hindi ganun, no? Na kung wala kang biometrics, ibig sabihin hindi ka nagpa-picture, pumirma at nagpa-fingerprint sa COMELEC, hindi ka makakaboto, madi-deactivate ka actually, no? So tanggal ka dun sa listahan ng mga So up to pwedeng when is this na pwede pa silang makapag-validate? Isa pa yung concern namin. Well, according to the period itself, no, October 31, 2015. Ang problema natin, kapag maghintay ka hanggang October, malamang mahihirapan ka na talagang matuloy yung proseso. Kasi tandaan mo, Kuya Daniel, di ba, last month na yan eh. No? Yes. So that's the final month of the registration period. Punong-puno ng tao yung mga opisina namin. Correct. So, lalo na't yung mga target natin dito sa biometrics, itong 4.7 million na ito, hindi naman itong mga kabataan eh. Mga dating voters ito. So hindi ito yung mga bagong pasok na boboto. So malamang sa hindi, a lot of these people are now professionals, they're working. So hindi ganun kadali na makipagsapalaran, buong araw ang gugugulin mo pag sa last day ka na Wala ba kayong wala bang you go around and we do. In fact, kalalabas lang namin nung weekly schedule ng aming satellite registrations. So every week, every other week, naglalabas kami ng satellite registration schedule. Saan area? Iba't ibang barangay sa NCR, sir. So ngayon, NCR pa lang ang target? Kasi ang issue talaga naman dito sa biometrics, ang pinakamalaking problem areas natin ay NCR, Region 3 at saka Region 4A. Okay. So basically, itong dikit-dikit na lugar na to, no? Yung 4A, that's the part of Region 4 that's contiguous with Manila. Region 3, so may Bulacan area, and then of course NCR. Sa probinsya wala masyadong problema eh. Sa probinsya kasi ang ginagawa natin doon, nagpadala tayo ng sulat sa lahat ng walang biometrics. Okay. Tapos ini-schedule na sila ng mga EO's office. So bagaman hindi sila dumarating araw-araw, hindi nagkukumpulan, every day merong dumarating kasi may schedule sila.
So Okay. sinusunod nila. Sa big urban centers, medyo imposibleng gawin yon. No? So we send out notices, pero they really come when they want to. So nakasentro yung problema dito sa ating NCR. Gaano ba karami ang pwede nyo ma-biometrics in a day? Well, Given yung kung ilang setup kayo may, kasi siyempre it will also depend on how many setups do you have. right. Bawat office namin, they're outfitted to accommodate about 250 a day. 250 persons a day. Kung talagang sasagarin mo yan, aabot ka ng 300 to 400. But that means like, yung mga nagtatrabaho doon, natatapos sila, alas 8 na ng gabi. The problem... Ilang makina yon? Iba-iba. No? May mga lugar kung saan, like for instance, dito sa Quezon City, maraming mga makina yan, hanggang 6 yan, or in some cases, 7, 8, ganyan. Ang problema kasi, may processing time yung makina mismo. Hindi naman siya haharap ka lang doon tapos na, no? Yes. Not to mention the fact na hindi lang validation ang ginagawa natin. We're also accommodating new registration, transfer, change of name. Madaming transaction. Kaya nga ang advice natin sa mga, especially mga nagpapa-validate lang, pick a Sunday because in NCR... Sunday pwede. Oo. Sa NCR and highly urbanized centers, Sundays bukas tayo. No? And Sundays, konti ang nagpaparehistro ng ibang transaksyon. So pwede ba ito, the director, halimbawa, butante ka ng Bulacan, tapos pwede ka ba magpa-validate anywhere o Hindi dito po. sa metro? Kailangan dun talaga. So sa Bulacan ka magpapa-validate? Yes, sir. Okay. Yun, isa din sigurong issue yun, especially sa mga karatig na probinsya natin. Ano? Especially those who live and work here. If you're registered somewhere, that's where you validate. Kasi yung records mo nandoon eh. So hindi pwede ba yun na magkapagpagawa na? Kasi ang problema natin, yung mga nandito nagtatrabaho sa Manila pero basically bumoboto sa probinsya, wala bang special na parang day man lang para sa kanila that they can actually have their registration validated here in NCR? Special naman sila. No, hindi. Halimbawa, para lang doon sa mga... Kasi marami nun eh. Marami nagtatrabaho, Yes, di ba? marami nga. Pero the thing is kasi, Kuya... You have to go talaga doon sa... You have to go there because the law says you have to go to the EO's office where you're registered, which means yung EO's office mo nandoon. And all of these offices, bukas sila ng Monday to Sunday. Kahit yung mga nasa Sunday provinces. to Friday po. Sunday to Friday. Right, So walang Saturday. Oo, yung Saturday, pangkaraniwan, binibigay yan sa satellite registration naman. Di ba? Yung mga gumiko. Oo. So halos wala na ring halos wala na ring day off ang COMELEC sa validation. But again, doon naman sa pag-i-expand nung jurisdiction in order to do satellite, ginagawa na rin natin yan, but within limits. No? Halimbawa, you're talking about Quezon City District 1. Pwede kang mag-satellite registration sa labas ng yung literal na COMELEC office, but dapat within the boundaries of District 1 pa rin. Okay. So which becomes a problem. Let's say if you're in Bulacan, pwede ka anywhere in Bulacan, pero hindi ka pwedeng lumabas ng boundary ng Bulacan. Well, kasi kaya lang na pumasok na naman sa isip ko yung magkakagulo na naman tayo pagdating ng election, di ba? Dahil maraming away na naman ako nakikita dito. And the Sigurado next yan. thing that we will be talking about is sasabihin natin, Director, ito yung pinag-uusapan natin dati. Ayan na, away na naman dahil... Oo nga. Pero Kuya Daniel, tandaan lang natin, ginagawa natin to May 2014 pa. Oo. So ang tagal-tagal na, and then the media have been very good about this. They have not dropped this ball. No? As in, palaging pinag-uusapan ito. Siguro at some point, pwede nating sabihin na siguro responsibilidad na rin ng tao na alamin yung kanyang... based on experience, kita mo naman, di ba? Oo nga. I get that. Pero, like I said, at some point, I think we have to make the point also that enough time has been given, maraming panahon na binigay, maraming impormasyon ang for inilabas. this Especially for validation, this validation, diba? no? Madami nagtulong-tulong para dito, and ito nga within the next few months meron pa kaming bagong kampanyang ilalabas, no, na mass media based. So siguro naman at that point pwede nating sabihin na talagang ultimately voting is a choice. So wala nang patawad to. I mean, Wala na. lahat ng hindi makakapag-validate,
for certain hindi makakaboto. Opo. Paano ngayon yung halimbawa susunod naman, thereafter? Pwede na. Pwede na sila ngayon magpa-reactivate. Because remember, ang effect ng hindi pagpapavalidate ay madi-deactivate ka. Okay. Hindi ka madi-delist. Madi-deactivate ka lang. Para ka lang hindi bumoto ng dalawang magkasunod na halalan. Okay, so pwede ka magpa-activate ulit. Yes. Yung pagpapa-activate mo naman ay kasabay na noong iyong pagpa-validate din. Dahil Yes, sir. parang dun gagawin na yung biometrics. Exactly. Oo. Pero magsisimula yan way after the elections pa. Okay? Kasi after the elections, no, sabihin natin hindi ma-synchronize yung barangay with the May elections, oo. may October elections pa. So medyo in between, parang merong ilang araw lang na bubukas ang registration dyan. You can do it then or you can do it after 2017 na siguro yon. Well, gusto kaya ko binanggit na din para at least one way or the other makatulong din to remind everyone. Yes, sir. Dahil maraming mga ganyan yung magiging problema and later on, talagang pagka hindi nakaboto, makikipag-away yan. Di ba? Bakit hindi ako makakaboto? Actually, Tatapos ko lang nung nakaraan, nakaboto ako. Bakit? Yan nga yung na-foresee naming problema. Kaya nga po sa ngayon, talagang hanggang sa kaya namin, nag-mobilize kami para mailabas yung impormasyon na yun. So hindi na rin pwede on the day itself ng election ay magpa-biometrics naman sila? Hindi ho pwede yun. Ang naipapasok lang natin on the day of elections ay may court order. Yung mga, court-ordered inclusions and exclusions. Yung may dala-dala silang order ng korte na pabutuhin nyo ko, yun. Yun lang yun. But Okay. Everything else, wala po. Since nandistaan ba sa mga shortlist ng magiging chairman, meron na bang maugong sa inyo? Wala pa? Wala, sir eh. Kasi well, nasa March na tayo, obviously. Parang at this point, hinihintay natin yung recess ng Congress, which is sometime in the middle of this month. And that's the point when we expect na merong ma-appoint. No? Kasi Congress is not in session, so pag nag-appoint, pwede na kagad umupo yan. No? But yung individual personality, kung sino ba talaga, medyo mahirap po. Ang daming pangalang lumulutang. Yung iba gusto lang nila. Yung iba gusto ng ibang tao. But ultimately kasi, nasa presidente po yan. Yung tatlo, no? Well, anyway, isang problema nyo hinaharap ngayon ay itong pagkaka-disqualify ng Smartmatic at saka yung isa. Pareho silang disqualified, di ba? Yes, sir. Indra. So, ang ibig sabihin, wala ngayong bidder, ganun ba? Well, in effect, yes. Na-qualified. Walang qualify. Na-disqualify sila. Okay. We have to make that very clear. Yung bidder himself, hindi siya ineligible. Eligible siya. Lahat sila. Pareho silang dalawa. Ibig sabihin, pwede sila mag-participate, pwede sila maghain ng bid. Ang problema, yung bid nila, yun ang na-disqualify. Yung bid nila mismo. Yung bid nila ang na-disqualify. For what reason? Yung isa, overbid. Tapos yung isa, hindi niya nasunod yung formal requirements ng COMELEC. Okay. So yung bid lang yun, no? And it's the bid that's been Na disqualified. yun yung nirereklamo ngayon ng Smartmatic na sinasabi nila Well, syempre, hindi ba sinasabi nila na bakit kami, bakit That's disqualified kami? Oo. Well, meron kasing rules yung bidding natin. And one of the rules say that the bid has to be complete, no? Yun yung basic rule. Ang ibig sabihin ng the bid has to be complete, ibig sabihin lahat ng hiningi na information ng procuring agency dapat nandyan. And one of the aspects of that is kapag may component kang nilista, kailangan may presyo. Okay. Yung component mo, pag may presyo, kasama sa total. Kung yung component na yun, ibibigay mo pero hindi mo sisingilin ng gobyerno, kailangan nakalagay zero. Okay. Which means yun ang cost. Yung sa kanila, yung mga zero nila, walang zero. Mga dash ang nakalagay. Okay. So, ang concern namin dun is that's a very ambiguous mark. Kasi parang magiging hidden cost yan later on. That's a possibility. No? I'm not saying it about Smartmatic or any vendor in particular, but what I'm saying is, yun yung wisdom ng batas. Kailangan malinaw na naka-indicate na zero ang sisingilin mo sa amin. Pag zero, parang freebie yan. Oo, libre yan sa gobyerno. Unfortunately, yung sa bid ng Smartmatic, walang ganun. So, ibig sabihin nito, for this project, hindi na sila makakasali.
Hindi, ma-disqualify lang yung bid nila pero binigyan natin sila ng pagkakataon na maghain ng motion for reconsideration. So yung period For this na yun, project pa for rin? this project, oo. Okay. So yung period Who will decide na yun, on that? Yung back mismo. Yung, So ang yung back mismo magsasabi din if i-reconsider sila o Yes. hindi? Yes, sir. So hindi pa nagdidesisyon ng back? Hindi pa. Natapos yung period for filing MRs nung Sabado. So Nakapag-file ba sila ng Nakapag-file MR? sila. Okay. Nakapag-file sila. So ngayon, pagdidesisyon na ng ano. So ng kailan back. naman lalabas yung decision na Well, yan? hopefully this week, no? Hindi ba naman ito parang script lang script lang ninyo ng Smartmatic para medyo medyo mukhang pahirapan. Nakita mo ba yung itsura nung spokesman ng Smartmatic? Mukha bang script yun? Galit na galit kaya? Malay mo kung Magaling lang pala umarte. Diba? O, Hindi, hindi. Pero ito, ang ibig sabihin ngayon, kung hindi pa rin sila mag-qualify, ano gagawin ninyo? Kung hindi Sino pa rin sila magbibid dito? mag-qualify, magkakaroon ng second bidding. Second bidding, but they will not be allowed to join They anymore. will still be eligible, but then again, everyone can join now. Okay? Magiging mas marami na ulit. Mas marami open. na. Bibili lang sila ng bid documents, pero since yung bid documents na ilabas na natin, it's actually available on the internet. As in, literally now, anyone with a capability can actually submit a bid. So, dati kasi, nagkaroon tayo ng parang prequel na proseso na nauwi tayo sa dalawang qualified bidders. Ngayon, back to zero, everyone can bid now. So ngayon, meron na naman kayong time na pinag-uusapan. Meron. So hanggang kailan na naman yan? Kasi parang ang nangyayari, parang gimmick na naman to ng COMELEC para pag sasabihin nila, huwag na tayo mag-bidding, negotiated na, wala na tayong time. Before you answer that, we'll pause for a break.